Kinaumagahan ay sinalubong ako ng asar ni Abe. Wala na yatang plano maghanap ng ibang trabaho ang babaeng ito dahil nakatambay na. Oy, nakakainggit. Inangat niya ang kamay ko kung saan naroon ang singsing. Ganda naman ng singsing, sure ako na sobrang mahal nito. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko at binawi ang kamay ko. Hindi ka man lang nagkwento. Sumimangot siya sa akin. Nakakatampo. Niyakap ko naman siya bigla at nagangat ng tingin sa kanya. Sorry na, nahihiya ako, Mahina niyang pinalo ang ulo ko. Anong nakakahiya dun? Ang swerte mo nga kasi may lalaki na nagmamahal sa'yo, samantalang ako, baka tatanda akong dalaga. Kinurot ko ng mahina ang tagiliran niya. Mapili ka kasi. Hindi ko naman pipilitin ang sarili ko kung hindi ko type, aniya at napairap. Humiwalay ako sa pagyakap at hinawakan ang kamay niya. Abby, oo na, ikaw na may hot na boyfriend. Nakakatampo ka talaga. Natawa ako ng mahina at tumikim. Abby Jade. Ngumiwi siya nang banggitin ko full name niya. Ew, huwag mo nga akong tawaging ganyan. Ngumiti lang ako. Maraming salamat, Abby. Ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako sa buhay. Nakita ko na natigilan siya. Ikaw ang naging sandalan ko simula pa lang. Noong high school pa lang tayo, hindi mo ako pinandedirian. Hindi mo ako hinuhusgahan. Ikaw ang naging unang kaibigan ko, buong buhay ko, Abby. Nandyan ka palagi kapag may kailangan ako. At sa totoo lang, walang nakakainggit sa akin. Hindi ka dapat mainggit sa akin, Abby. Umiling ako sa kanya. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mata. Tsaka, alam ko naman na marami ang nagmamahal sa'yo, Abby. Ang bait-bait mo tapos maganda pa. Hindi ka tatandang dalaga, okay. Pinahiran niya ang luha niya at natawa. Grabe ka naman, pinaiyak mo ako. Binitiwan ko ang kamay niya at samandal sa unan ng sofa. Ewan ko sa'yo, Abby. Seryoso, wala ka dapat ikainggit sa akin. Masyado kang maganda para mainggit. Halos hindi ako makahinga nang bigla-bigla akong sinugod ng yakap. I love you na talaga. Halos itulak ko papalayo ang mukha niya nang hinalikan niya ako sa pisngi. Abby, nakakadiri ka. Pilit kong inilayo ang mukha niya sa akin. Nanlaki ang matakik nang makita ko si Diana na nakatulalang nakatingin sa amin habang hawak niya ang kamay ni Theodore. Kumalas sa pagkayakap sa akin si Abby at tumayo. Ako naman ay naghahabol na ng aking hininga. Sa akin ka muna, baby Theodore. Gagawa na naman ng bagong baby si Catherine kaya akin ka muna. Biglang nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya at napatikip na lang sa aking mukha gamit ang unan. Importante na sa buhay ko si Abby. Siya yung tipong tao na papakinggan ka kapag gusto mo ng kausap. Hindi kanya iiwan kahit anong mangyari at naiisip ko rin kung ano nga ba ang nagawa ko sa kanya. Kasi, siya na lang palagi. Nang maghapon ay naglilista ako ng mga bagong bibilhin para sa cupcakes ko. Wala sa tabi ko si Theodore dahil pinapasyal siya nina Diana at Abby sa parke. Mabuti na lang din para matapos ko itong ginagawa ko. Lumabas ako ng apartment at nagtungo sa may likuran nang tumawag si Hunter. Kinagat ko ng mariin ang labi ko at naupo sa may kahoy na upuan at umupo. Hinimas ko ang tuhod ko bago sinagot ang tawag. Hello, sagot ko at ngumiti. Hunter. Kathy, umawang ang labi ko nang narinig ko ang pagod sa kanyang boses. Hunter, okay ka lang ba? Nag-aalala kong tanong. I'm fine. Nawala pagod ko nang marinig ko ang boses mo. Halos damyugo na ang labi ko dahil sa pagkagat ko. Hindi ko maiwasang isipin ang mukha niya habang sinasabi niya yun. Still there? Tanong niya nang hindi ako umimik. Oo, sagot ko agad at sinapo ang noo ko. Natawa siya sa naging sagot ko at tumikim. You trust me, right? Namilog ang mata ko sa tanong niya at biglang kinabahan. Ang kanyang boses ay naging seryoso na mas lalong nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Yumuko ako at hindi makasagot sa tanong niya. Nagdadalawang isip ako na sagutin ang tanong niya. Kathy, Hunter, you trust me, right? Pag-uulit niya. Bakit, Hunter? May problema ba? Kinakabahan ko na tanong. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Gusto kitang ipakilala sa magulang ko, Kathy, kayo ng anak ko. Namilog ang mata ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tatanggapin kaya ng mga magulang ni Hunter si Theodore. At ako, tatanggapin kaya nila ako.
Sumikip ang dibdib ko nang maisip ko iyon. Binalika na naman ako ng takot ko. Kathy, natatakot ako na baka hindi nila tatanggapin ang anak ko. Natatakot ako na baka paghiwalayin kami. Kathy, talk to me. Paano kung kukunin nila ang anak ko at ilalayo sa akin? Naging balisa ako sa dami ng aking iniisip. Kathy, sumagot ka o pupuntahan kita dyan. Agad akong natauhan nang tumaas ang boses niya. Ha? Kathy, what are you thinking? Hunter, napalunok ako, natatakot ako. Ano ang kinakatakot mo? Nandito naman ako. Napatingala ako at sinapo ang noo ko. Marami, Hunter, marami akong kinakatakutan. Paano kung ayaw ng mga magulang mo sa kin, tapos kukunin nila sa kin ang anak ko? Hindi ko kaya yun. Kathy, nag-iba ang tono ng boses ni Hunter. Hindi ganun ang magulang ko. Please stop thinking about it. Bigla akong nainis at hindi nagustuhan ang pananalita niya. Inis akong tumayo at bumalik sa loob ng apartment. Hindi mo kasi ako naintindihan, masyado mong banibilasan ang lahat. Wala namang deadline sa ganyan. Padabog kong sinarado ang pinto ng kwarto ko at umupo sa kama. Kathy, I thought, busy ako, Hunter, ibaba ko muna ito. Kathy, wait, pinindot ko ang end at padabog na inilagay ang phone sa may lamesa. Sinapo ko ang noo ko at napatalon sa gulat nang mag-ring ang phone ko. Hindi ko sinagot ang kanyang tawag at in-off ko ang phone para di na niya ako ma-contact. Hindi niya kasi ako naintindihan. Masyadong mahirap sa akin at kinakabahan ako. Kinilabutan ako nang sinabi niya na ipapakilala niya kami sa magulang niya. Humigpit ang kapit ko sa bedsheet at kinurap-kurap ang mata para hindi tutulo ang luha sa mata ko. Hihiga na sana ako sa kama nang makarinig ako ng busina. Bumilis ang tibok ng puso ko at nagmamadaling tumakbo papalabas ng apartment para tingnan kung sino. Natigilan ako sa pagtakbo nang makita ko si Hunter na kakalabas lang ng kanyang kotse. Gulong-gulo ang kanyang buhok habang ang kanyang necktie ay wala na sa ayos. Kitang-kita ko ang pagod sa mata ni Hunter at makita siya rito ay naiiyak ako. Agad-agad akong lumapit sa kanya at sinapak ang kanyang dibdib. Ano ang ginagawa mo rito? Sinulyapan ko ang kanyang kotse sa likuran niya. Paano kung naaksidente ka sa daan, ha? Nagpunta ka lang ba rito para, hamina ang boses ko at napayuko. I'm sorry, Kathy. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Kathy, I'm sorry. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo, Kathy. Just please, huwag ka nang magalit. Kumirot ang puso ko sa narinig. Umatras ako at nag-iwas ng tingin. Please don't be mad at me. Humakbang siya papalapit at bigla akong niyakap. Ramdam na ramdam ko ang pagod sa kanya. Hindi ko maiwasan ang mag-alala. Hunter, hinalikan niya ang noo ko. We will take everything slow. I'm sorry that I made you upset. Hunter, natatakot kasi ako sa mangyayari. Di paano kung hindi tayo tanggap? Ano na ang mangyayari? Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Then I don't care, baby. Gusto kitang ipakilala sa kanila pero hindi ibig sabihin na sila pa rin ang magdedesisyon para sa akin. Hindi ko nahahayaan na mangyari yun. Tumulo ang luha ko agad na payuko. I am willing to abandon my world just to be with you, Kathy. Let's run away if ever the world is against us. Ngumiti siya sa akin at niyakap muli ako ng mahigpit. Pumikit ako at niyakap siya pabalik. Grabe, meet the parents na agad. Manghang sambit ni Abby habang tinatali ko ang buhok ni Theodore. Kinakabahan ako, inirapan niya ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kung ayaw sa'yo ng parents niya, edi wag. Tsaka, kailan mo ba pagugupitan si Theodore? Mukha na siyang babae. Ngumuso ako at nilingon ang anak ko. Gusto ko pa naman na ganito buhok niya, pero siguro kailangan ko na nga pagupitan buhok niya. Matapos kong talian ang anak ko ay nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ni Abby paarap sa kanya. Abby, nagulat ako nang inilagay niya kanyang hintuturo sa aking labi. Shut up ka muna, kailangan mo ng makeover para mas lalong ma-in-love sa iyo si Papa Hunter. Biglang nag-init ang pisngi ko pero wala akong magawa kundi ang hayaan siya. Nilagyan niya ang labi ko ng lipstick at siya pa ang nagtali sa buhok ko. Ayan, mala Ariana Grande ang look. Hinawakan niya ang buhok ko at hinaplos. Ganda ng buhok, Napayuko ako. Kahit ano namang ikaganda ko,
pareho pa rin ang tingin sa akin, Abby. Hindi mabubura ang kasalanan namin. Inirapan ako ni Abby at pinalo pa ako sa puwet. Agad akong napalayo sa kanya matapos ginawa iyon. Kaya minsan ay nakakainis ka na, Catherine, masyado kang negative. Puro na lang kasalanan. Bakit? Wala ka na bang karapatang sumaya? Hinawakan niya ang kamay ko. Palayain mo ang sarili mo, Cathy. Kahit anong mangyari, narito pa rin ako. Hindi ka iiwan ng kaibigan mong maganda. Magsasalita na sana ako nang makarinig kami ng busina. Binitiwan ni Abby ang kamay ko at sinilip ang bintana. Nakita ko na namilog ang mata niya at kinikilig na binalingan ako. Narito na si future husband. Dali-dali niya akong nilapitan at inayos ang spaghetti strap dress ko na kulay white. Ayan, ang ganda-ganda mo na. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Salamat, Abby. Kinindatan niya ako at umupo sa sofa. Walang anuman, basta ayaw ang future ninang sa second baby, Inilingan ko na lang siya at sabay kaming lumabas ng anak ko na sobrang likot. Muntik pa siyang madapa dahil sa kanyang pagtakbo papalabas. Papa, biglang hamina ang paglakad ko at nagangat ng tingin. Humigpit ang kapit ko sa braso at napakagat sa aking labi nang makita ko ang gwapong mukha ni Hunter. Sinalubong niya ang anak ko na tumatakbo patungo sa kanya at niyakap. Nilingon ko si Abby na ngayon ay ngumingiti na. Good luck! Napangiti ako at hinarap na si Hunter na hawak-hawak na ang kamay ng anak ko. Hunter, tawag ko sa kanya at lumapit. Takot ka pa rin ba? Tanong niya habang nakatingin sa aking mga mata. Kinakabahan ako. Bumaba ang tingin ko sa anak ko. Pero dahil nasa tabi ko kayo, iyon ang kakapitin ko. Napasinghap ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at pinagsiklop. Nagangat ako ng tingin sa kanya. My parent already know about US, Cathy. Umawang ang labi ko sa narinig. Gusto nilang makilala ang apo nila, Cathy. Kaya huwag kang mag-isip ng negative. I will always stay by your side no matter what happen. Ang kanyang mga salita na humahaplos sa puso ko ang nagbigay ng lakas sa akin. Kahit kinakabahan ako ay yun ang kinakapitan ko. Nagtungo kami sa kotse niya at pinagbuksan kami ng pinto. Huminga ako ng malalim bago umupo sa front seat. Si Theodore naman ay nasa kondanggan ko. Nagtatakang nagangat ako ng tingin kay Hunter nang hindi pa niya isinara ang pinto. Don't worry, my parents will love you, Cathy. Ngumiti siya sa akin bago sinarado ang pinto at nagtungo sa driver's seat. Tumango ako at umayos ng pag-upo. Sana nga ay ganun ang mangyayari. Sa pagpasok pa lang namin sa malaking gate ay alam ko na kung gaano kayaman ng mga Vanderbilt. Huminto kami sa may tapad ng guardhouse at ibinaba ni Hunter ang bintana sa tabi niya. Jake, please inform my parents that we are already here. Tumango ang guard at pumasok sa loob ng guardhouse. Sinarado muli ni Hunter ang bintana at nagpatuloy sa pagdadrive. Kahit malayo pa ang bahay nila ay ramdam na ramdam ko na ang preskong hangin. Mahilig talaga ang mga mayayaman sa mga lugar na malapit sa dagat. Hindi natin sila masisisi. Kumalabog ng mabilis ang tibok ng puso ko nang makita ko na ang bahay nila Hunter. Sobrang laki at ganda ng bahay, gawa ito sa mga matitibay na materyales. Kulay puti na may brown ang kulay ng bahay at masasabi ko na ito na ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay na nakita ko sa buong buhay ko. Nakita ko rin ang mga nakaparadang sasakyan na tingin ko ay mamahalin. May fountain din sa harapan ng kanilang bahay at mga bulaklak na alagang-alaga. In short, parang nasa palasyo ka. Nang huminto ang kanyang kotse sa harapan mismo ng hagdanan patungo sa kanilang bahay ay nakita ko ang mga naka-uniform na mga kasambahay at mga lalaking pareho ang uniforme. Tingin ko ay mga bodyguards nila. What do you expect? Dito nakatira si Governor Vanderbilt at isa rin siyang businessman, kaya sobrang yaman talaga. Naunang lumabas si Hunter sa kotse at ako ay kinakabahan na ng todo. Nanlalamig na ang aking kamay habang hinihintay ang pagbukas ng pinto ni Hunter sa amin. Cathy, napasinghap ako at nagangat ng tingin sa kanya. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Napalunok ako at nagdalawang isip kung tatanggapin ko ba o hindi. Take my hand. It will be fine. Huminga ako ng malalim at tinanggap ang kanyang kamay. Si Theodore ay buhat-buhat na niya habang humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay.
Inutusan niya ang isang lalaki na e-park ang kanyang kotse sa parking lot nila bago kami tuluyang pumasok sa loob. Ang unang sumalubong sa amin ay ang magalang na bati ng mga kasambahay kasabay ng pagyuko nila. Napalunok ako at namumutla na sa sobrang kaba. Mom! Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba nang tinawag ni Hunter ang kanyang ina. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Hunter sa akin. Nang sabay naming hinarap ang kanyang ina ay nakita ko na tumayo ito galing sa pagkakaupo. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Nakita ko ang pag-awang ng kanyang labi nang makita kami. OMG! Napaatras ako nang naglakad siya patungo sa amin habang ang tingin ay palaipat-lipat sa akin at sa anak ko. Mom! May pagbabanta sa boses ni Hunter nang sinabi niya iyon. Huminto siya sa harapan namin at bumaba ang kanyang mata sa anak ko na nakayakap kay Hunter, siguro naninibaguhan. Siya na ba si Theodore? Tanong niya at binalingan ako. Napayuko ako at napapikit. Mahinhin ang kanyang boses at alam ko na kung saan nagmana ang buhok ni Hunter dahil na rin sa makulat niyang buhok. Iha, namumutla ka, nag-aalalang sambit niya. Natatakot ka ba sa kin? Nag-alalang nilingon ako ni Hunter. Kathy. Napalunok ako at nagangat ng tingin. Po. Napatalon ako sa gulat nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Nakita ko ang pag-awang ng labi niya at malungkot akong tiningnan. Ang lamig ng kamay mo, iha. Hindi naman ako mangangagat. I am happy dahil nakilala ko na rin sa wakas ang babaeng nagpapabalik ng ngiti sa anak ko. Biglang nabawasan ang kaba sa aking dibdib. Ngumiti lang siya sa kin at tinawag ang kanyang asawa na paakyat na sana patungo sa ikalawang palapag. Nang lumingon ito ay kilalang-kilala ko na. Siya si Governor Vanderbilt, ang ama ni Hunter at isa sa mga successful businessman sa bansa. Han, look. Kinuha ni Mrs. Vanderbilt si Theodore at lumapit sa kanyang asawa. They're here and our grandson. Panipi. Nawala ang atensyon ko sa kanila nang hinawakan ni Hunter ang baba ko at inangat patungo sa kanya. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Namumutla ka, Kathy, nag-aalalang sambit niya. Are you okay? Tumango ako at yumuko. Hindi ko alam kung bakit ko pa rin ito nararamdaman. Hindi naman nakakatakot ang pamilya ni Hunter. Ako lang siguro itong ilusyonada. Masyado akong advance mag-isip. Sabay kaming napalingon ni Hunter nang biglang umiyak si Theodore habang buhat-buhat siya ng gobernador. Agad lumapit si Hunter sa kanila at kinuha SJ Theodore. You are scaring him, Dad. Inis na sambit ni Hunter. Umawang ang labi ko nang tumawa ang gobernador at binalingan ako. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti sa akin. Come here, iha, let's go to the dining area. Ngumiti ulit siya sa kin at nauna nang naglakad patungo sa kanilang hapagkainan. Nanatili lang akong nakatunganga, hindi makapaniwala. Opposite sa mga iniisip ko, kalmado lang ang magulang niya at parang wala lang sa kanila. Wala akong naramdaman na galit, inis o baka naman pinik lang. Hinapit ni Hunter ang aking bewang habang si Theodore ay nakakapit pa rin sa kanya. They're not that cruel. Alam na nila ang lahat and they don't give a damn about what happened. Hindi ako nakapagsalita at nagpahila na lang sa kanya. Namangha ako sa dami ng handa na pagkain sa hapag nila. Parang may piyesta kahit kami lang naman ang kakain. Pinaghila ako ni Hunter ng upuan habang si Theodore naman ay nasa kondongan muli ni Hunter. Wala yatang balak bumitaw sa yakap. Parehong-pareho sila ni Hunter noong bata pa. Halos magkamuha sila. Nakangiting sambit ng gobernador at binalingan ako. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng pag-aalala. Are you okay, iha? Namumutka ka. Hinaplos ko ang labi ko at tumango. Okay lang po. Huwag kang kabahan sa amin, iha. Hindi naman kami masasamang tao. By the way, ako nga pala si Helen Vanderbilt kung hindi mo ako kilala at ang asawa ko si Francisco. Ngumiti sa akin ang mama ni Hunter bago siya nagsalin sa kanyang baso. Catherine po, yumuko ako at tiningnan ang pinggan sa harap ko. Ayaw mo ba sa anak ko, iha? Nagulat ako nang biglang nagtanong ang ama ni Hunter. Dad, what kind of question is that? Gulat na tanong ni Hunter sabay lingon sa akin. Nagkibit balikat siyang nilingon ang anak. I was just asking, Hunter. You nearly killed yourself before when you lost your hope to her. Nanlamig ako sa narinig.
Nang nilingon ko si Hunter ay hindi na siya nagsalita at sinubuan na lang ang anak ko. Kumirot ang puso ko sa nalaman. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil sa nalaman. Binalak niya bang magpakamatay? Unti-unting nanunubog ang mata ko. I'm so sorry for everything, Iha. Hindi ko alam na may minamahal na pala itong anak ko. I thought he was just joking. I forced him to marry Samantha for business purposes. Hindi ako naging mabuting ama sa anak ko. Kaya naging ganito ang resulta. Nakikinig lang ako habang pinipigilan ang luha sa pagtulo. Masunurin ang anak ko, Iha. Pinakasalan niya ang babaeng iyon kahit labag sa kalooban niya. He started seeing you after he found out that Samantha was cheating on him. Humigpit ang kapit ko sa laylayan ng damit ko. Kung nakinig lang ako sa anak ko, hindi ko sana siya nasaktan ngayon at hindi sana kami nawalan ng milyon na pera. Mr. Tan betrayed us and stole millions of money. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin namin siya. Nang magangat ako ng tingin ay ngumiti sila sa akin. If you love my son, I will let you be with him. Hahayaan ko na kayo. My son deserves to be happy. Welcome to the family, Catherine. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mata. Naramdaman ko ang kamay ni Hunter sa kamay ko na nakakuyong sa ilalim ng lamesa. I love you, bulong niya at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Payapa na sana ang pananghalian namin nang may biglang sumigaw na babae galing sa labas. Nang nilingon ko ito ay nanlaki ang mata ko nang makita ko si Samantha na pinipigilan ng mga guards. Don't touch me. Bumaling siya sa amin at nakita ko na natigilan siya nang makita ako. Lumipat ang mata niya kay Hunter at kay Theodore. Sumikip ang dibdib ko nang makita ko ang sakit sa kanyang mata. Tita, what the hell is she doing here? At, may anak pa kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumutulo na ang luha sa kanyang mata. Halos magkapareho kami ng suot na damit, dirty white nga lang ang sa kanya. Samantha, we are eating, mariing sambit ng papa ni Hunter at maingay na inilapag sa pinggan ng kutsara na hawak. Tumawa siya at lumapit. Tito, kabit yan ni Hunter. Bakit mo pinapaapak ang isang katulad niya rito? If I know, pera lang ang habol ng kabit na yan. Siya ang dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi ako minahal ni Hunter. She stole my man away from me. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Stop, Sam, hiwalay na tayo. You forced me to sign the paper. Sigaw niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko and yet. Samantha, dear, huwag ka sanang bastos. Nasa hapagkainan kami ngayon, we can talk about it later. Ang mama ni Hunter at binalingan si Hunter. Alisin mo ang apo ko rito. No, naiiyak na sigaw ni Samantha. Hindi ako makakapayag na ang babaeng iyan ang papalit sa akin. Galit na binalingan niya ako. Ang kapal talaga ng mga mukha ng mga kabit, no? Masaya ba? Stop it, Samantha. Umalangaw-ngaw ang boses ni Hunter. Wala na sa kanya si Theodore. We are both wrong. You also cheated. Bakit hindi mo matanggap na hiwalay na tayo? Kasi mahal kita. Mahal na mahal kita, Hunter. Hindi ako haantong sa ganito kung hindi kita mahal. I did my very best para lang magustuhan mo ako. Nasasaktan ako para sa kanya. Hindi ako makapagsalita at nanatili lang akong nakikinig. Samantha, annulment is the best way to save the both of you, mahinahong sambit ng gobernador. Naghihinayang ako sa pagkakaibigan namin ng ama mo, but he ruined it and betrayed me. I considered your request to marry my son because your father and I were friends. Pero alam ko na hindi magtatagal ang ganong arrangement lalo na't hindi masaya ang anak ko, hindi masaya ang relasyon ninyo kahit kailan. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Samantha. Ang lalaking kinikita mo. Alam kong mahal ka noon, he is the son of a businessman. Deserve mo na maging masaya at hindi ang anak ko ang makapagbigay noon. Kinagat ko ang aking labi at napayuko. Hindi ko maiwasan ang masaktan para sa kanya. Tito, Samantha, kalimutan mo na ang anak ko. Live freely. Hindi lahat ng bagay makukuha mo, Samantha. Learn to accept. Acceptance is the best way to move on.